Fire on. Di ba? Lakas yung ilaw. Ibig sabihin, shorted na shorted talaga yung ating amplifier. On natin. Wala na yung ano. Problema dito, clipping. So yan. So, may bias naman ito kaso mayroon talagang clippings. You are watching DJ Nipsky Music and Floater Vlogs. Please subscribe. So shout out pala sa nagsabi sa akin na hindi raw ako marunong mag-repair ng amplifier. So siguro noon yun. So iba na ngayon dahil nagpursige tayo na mag-aral ng dahan-dahan, kaya ito yung kinalabasan natin na mayroon lang tayong kunting kalaman sa pag-repair. So para sa iyo yung video na to, idol. So yan mga DJ. Mayroon tayong i-repair na power amp. Joson Uranus, yan. So di ko alam kung ilang watts to, siguro mga 500 to 600 watts to. So isa lang yung may-ari ng ginawa natin na nung nakarang buwan na Audio Master na CE30 na nasolve rin natin. Yung issue nun ay doon lang sa stepper kasi nag-early clipping yung channel 1. So solve problem na tayo doon. So ngayon, actually magkasabay ito sila nung nasira daw. So yung una niya pinagawa sa akin ay yung kanyang Audio Master na CE30. So nung naayos na at na-testing na nila, so i-deliver din dito sa atin tong Joson Uranus na pang mid nila. Yung issue daw nito ay palaging pumuputok yung primary fuse doon. Kasi wala siyang fuse dito sa sa ating amplifier section. So yung fuse lang ay nandun sa primary fuse dito sa easy cord. Yan. Palaging pumuputok daw. So binili nila ng fuse kasi akala nila fuse lang yung problem. Nung sinalpak nila yung bagong fuse na binili nila ay ganon din yung nangyari, pumutok din. So ngayon may nakasaksak na fuse doon, bago doon. So ngayon i-open natin to, gamitan natin ng bulb para safe yung ating yung amplifier. So nakasaksak na yun sa kuryente. Yan to, easy cord. Gamitan ng bulb. Kapag umilaw yung bulb ng malakas, ibig sabihin shorted yung ating amplifier. So power on natin. Tingnan niyo yung yung bulb on natin. Di ba? Hindi bumaba yung ilaw, ibig sabihin may problema talaga tong ating amplifier. So off natin. Yan. Fire on. Di ba? Lakas yung ilaw. Ibig sabihin shorted na shorted talaga yung ating amplifier. Nabuksan na natin yung ating power amp. So sa visual check ko pa lang ay meron ng pumutok dito na soft start. Yan. So bitak, pumutok talaga. So itong kabila naman medyo may crack na. So palitan na lang natin to. Yan. So meron tayong pampalit dito mga DJ. So yan. Diba? Meron tayong pampalit. Yan. So transistor meron din tayo. So yan. So iwan ko lang yung relay nito or natamaan ba. So malalaman natin mamaya pag repair. So ito sigurado to, meron tong mga sira. Yan, mga shorted na output, sigurado yan. Ayan. So ayun, fast forward ko lang mga DJ para hindi humaba yung video natin. So yan mga DJ, trinay kong baklasin yung magkabilang channel kung para malaman natin kung saan yung shorted na channel. So yung una dito ko binaklas, so ganun pa rin, umilaw pa rin yung bulb, hindi siya nag-open. So dito, ito yung tinanggal ko at binalik ko yung connection dito, is naging okay na. So tingnan natin mga DJ. On natin, on. Tingnan yung bulb, dapat mawala, di ba? Nag-click na yung relay. Yun. So ngayon,
Sukatan natin to ng bias kung mayroon ba. So bali channel to. So itong channel 1 is matik na yan na mayroon talagang sira. So ito, check natin sa 2.5 yung tester natin, yan. So yan, nasa 0.3 yan mga DJ, nasa 0.3 yan, malapit namang 0.4. So goods to. Check natin dito, yan, check natin dito sa isa. So yan, oh, nasa 0.3 goods. So ibig sabihin walang sira itong channel na to. So dito tayo mag-proceed sa channel 1. So ito muna yung unahin natin na i-repair. Kapag na-okay na itong board na ito sa channel 1, proceed tayo dito sa power section. Yan yung pumutok na soft start. So 2 piraso, papalitan natin yan. So yan mga DJ, fast forward lang tayo para hindi masyado humaba yung video natin, para hindi tayo kapusin sa storage ng ating cellphone, kasi mababa lang yung space ng ating cellphone. Yan. So fast forward lang muna tayo. At least hindi natin skip yung video. So yan, shout out sa boss na nagsabi sa akin na hindi raw ako marunong mag-repair ng amplifier. So yan, so partida na yan, power amp na yan, hindi yan basta basta. So power amplifier na yan yung binanatan ko. So yan, so siguro noon yun hindi tayo marunong, so, dahil nagkaroon tayo ng sound system. So nagpursige tayo na mag-aral ng dahan-dahan, para naman hindi tayo magastusan sa pag libor ng mga gamit natin sa oras na masiraan tayo. So nag-aral tayo ng pang-repair para hindi tayo magastusan, dahil aminin natin na mahal talaga yung pambayad ng pan-repair ng mga gamit sa sounds. So yan, so tinanggal ko na yung heatsink para ma-check talaga natin yung dapat palitan na pyesa, dahil babaklasin natin yung emitter resistor para ma-check natin yung output dito kung ilan nga ba yung yung sira. So yan, so, shoutout sa boss, keep on watching para sa iyo yung video na ito. So yan, check natin ng isa-isa yung output. So bago po muna lahat, promote ko lang mo yung aking mounting channel, DJ Nipsky Sound System Vlogs sa Facebook, and then sa YouTube channel ko ay DJ Nipsky Music and Floor Vlogs. So please subscribe, like and share, and pahit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong i-upload ko. Tapos na natin baklasin yung output transistor. So yan, so shorted talaga mga DJ. Yan, so halos nasibak lahat. Itong dalawa lang na ito lang yung natira, dalawa. And then sibak din tong resistor dito. Yan yung emitter. So yan, nagpalit din tayo ng ano ba yun? Yan, nagpalit din tayo ng base resistor. So ito 10 ohms. Yan, kasi open siya. So palitan muna natin to ng panibagong transistor. So balikan ko lang kayo mamaya mga DJ. So yan mga DJ, mga repair.
So natapos natin na palitan yung mga output niya. So ngayon, ang problema nito mga DJ is mayroon siyang clipping dito. So okay na, meron itong ano, hindi na siya nagpo-protect yung ating bulb. Tingnan nyo mga DJ, oh. On natin. Oh, wala na yung ano. Problema dito, clipping. So yan. So, may bias naman ito kaso mayroon talagang clipping. Sukatan na yung bias nitong ilan. So yan. So nasa 0.1 lang. Oh. Try natin ulit. Ayan, sobrang baba, nasa 0.1 lang. So ito 0.3, ito 0.1. So kailangan natin tong i-troubleshoot ulit kasi nag-clipping. Balikan ko lang kayo mamaya. So yan mga DJ. So kaya pala hindi mawala-wala yung ano, clipping at protect kasi mayroon siyang putol na no, linya dito sa kanyang positive side. Yan, kasi ito ginampiran ko to kasi putol yung linya. Yan, so tatlo, ito yung isa. Yan, patungo siya dyan. Yan, kinuskus ko kasi hindi siya nahalata. Yan. So bale mga DJ, bago natin to ano, ikabit. So i-reveal ko muna kung ano nga ba yung mga pinalitan ko dito. So yan. So dito is 10 pairs na 5 pairs na no, transistor ay dalawa na lang yung natira. Yan, magkaparis. So ito din. So 10 to. 8 yung nasibak itong kulay puti na resistor. Yan. And then diode. Yan. So napalit din tayo dalawa. Then dito sa 4148 na switching, napalit din tayo ng isa. Yan. So yan. So dito yung 551, mayroong shorted na tatlo. So ang ginawa ko ay pinalitan ko na lang lahat. Binago ko na lang lahat yung ano, 551 at 5401. And then dito dalawa na 10 ohms kabilaan, ito, and then ito 10 ohms, and then itong capacitor na 1 UF 50 volts, konektado siya dito sa ano, biasing. Bago din to. And then fixed bias. So fixed bias na 1K nilagay natin is 220 ohms. So dito is 2K ay wala tayong pampalit na resistor. So wala tayong available na ano 1.8. Kapag nag series naman tayo, bitin din at parallel bitin din, at binalik na lang natin to. So goods ko naman. So dito lang tayo nang prosige. Ito naman biasing is 649, bago din to. Ito yung pinagpalitan natin isa. So dito sa kabila is okay naman. Yan. So ano pa ba? Wala na. Yan. So yun lang. Kabit ko na to. So dito naman sa ano, 4147 and 1837, I mean 1837 and 4793, ito. So chinik ko, akala ko kasi nasibak din. So goods pa naman to. Yan. So yun lang, kabit ko na to. So what's up mga DJ? So ayun, nadali rin natin ng ano, halos 1 million years. Nadali rin natin tong anong problema to. So yan. So yung issue nito ay pumuputok talaga yung fuse, yung primary, kasi wala tong fuse ano sa amplifier niya mismo. So
So yung primary fuse ay pumuputok talaga. So upon checking ay halos na tosta lahat ng ano, na shorted lahat ng output transistor. So bali may natira lang na isang pares. So 1943 and C5200 dalawa. So ito yung mga emitter resistor ito. So ganun din, dalawa na lang yung natira. Yan. So nung napalitan na natin ay napalitan na natin ng output at meron din mga base resistor ay yung issue ay naging clipping. So clipping and protect yung issue, hindi mawala-wala. So ngayon nagsuyod ako. Yung board pala ay mayroong putol na linya doon sa positive line. Yan, so dinugtong na natin. So pinahirapan muna tayo doon bago natin na na-trace yung naputol na linya. And then dalawang diode and then switching diode na 4148. Yan. So ito. Gamitan rin natin ng bulb. Kailangan bumaba yung ilaw ng bulb. Ibig sabihin goods na ito kapag bumaba yung ilaw. Yan. So sabay na sila, oh. Yan, nawala na rin yung ilaw. Balik natin. So tingnan yung ilaw mga DJ. O, di ba wala na? And then sukatan natin ng bias kung okay na ba to. So gamit to lang tayo ng digital para kahit pag reverse is ma-reading ng ating tester. Yan, 0.3. Dito 0.3. So dito naman sa isa, yan, 0.3. 0.3. Yan. So goods na to. So sound check na lang natin ng kung meron ng audio. So sound check natin mga DJ kung meron na bang audio, kasi yung bias niya ay okay na, nasa 0.3. So bali yung naka-fix bias na yung isang channel. So ito hindi pa, so fix bias na rin to. And then dito is hindi pa natin to napalitan ng soft start. Dalawa palitan natin yan dahil inunan natin tong board na maayos. Yan. So sound check muna natin. So power on na natin kasi meron ng audio yung ating mixer. Yun. So okay na yun kasi makapiright tayo. So yan, palitan lang natin to ng soft start, and then lagyan natin to ng fuse dito sa kanyang supply, dalawang fuse para at least kapag nag-short yung ating board ng amplifier or itong supply is una puputok dito yung secondary fuse natin. Yan, kasi kaya naputol yung linya dito sa positive side kasi walang fuse na nakalagay dito sa ating amplifier. So lagyan natin. So yan mga ka-DJ, maglalagay tayo ng fuse para sa ating supply. Ito. Yan. So para to sa ating supply, kailangan talaga meron siyang fuse. So bali kinat ko to dito sa negative and then positive. So wala na yung connection. Diyan tayo mag-jump ng fuse. Yan yun. Wala nang buzzer. Kapag dito kapag dito naman wala. So dito ibig sabihin maayos yung pag-cut natin. So diyan tayo magsulda ng fuse. Mas maganda sana kung mayroon tayong available na
fuse solder para dito lang natin ilagay. So kahit ano naman, basta malagyan lang ng fuse. So sa akin ay ito lang yung available ko. Ito. Yan, dito natin insert yung ano, fuse, and then isolda natin yung ano, magkabilang dulo. Dito natin isolda. Yan. Ito yung negative and then positive. So yan na mga ka-DJ. Nakabit na natin yung ano, fuse. So yan. So meron ng fuse nito sa loob. Nilagyan ko na. So ito na, may continuity na oh. Ito sa positive. Di ba? Meron na. Kapag nag-short yung ano, amplifier natin, ito yung puputok yung mga fuse nito. So hindi na tutosta yung ano, yung board. So kadalasan kasi sa mga walang fuse na power amp ay natutosta yung ano, board kapag walang fuse. Yan, kasi wala siyang protection. Ito pag nag-short is sasabog yung fuse. So okay na, kabit na natin to doon. So yan mga DJ, naibalik na natin lahat ng ano, board. So natapos na rin natin tong palitan yung kanyang substart, dalawa. At din yung kanyang fuse. Ito, dalawang piraso din. So ito yung isa. So hindi ko pa to na-fix yung ano, pagtali ng cable tie, kasi isa-sound check pa natin to. So open muna natin mga DJ at i-check natin yung bias nila, kasi nag-fix bias din tayo dito sa kabila. So yan. So yan. So check natin yung bias magkabilaan. So yan, nasa 0.3. So yan, 0.3. So dito naman sa kabila tayo. So 0.3. Opya. Maingat lang tayo sa pagsukat. 0.3. Goods. So ngayon, i-sound check natin to. Taiwan muna. Set natin sa Paradil. Ito, sabi mo.
Ilipat na natin mga DJ sa 220 kasi kanina naka-valve lang yun. So, yan.